nasa atin ang linya si Dr. Romel Papa, ang Assistant Director for Forensic Science and Research Services po ng NBI sa napaka-importanting isyung pambayan. Dr. Papa, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ted, at sa lahat po ng nakikinig sa programa ninyo. Salamat sa panahon. Director, pwede lang ho ba namin muna maintindihan, paano po ang inyong ugnayan sa Philippine Coast Guard doon po sa paghawak sa mga sinasabing posibleng ebidensya sa kaso ito ng mga sabongero sa kanila pong retrieval operations po diyan sa Lawa ng Taal? Okay. Sir Ted, ang order na tinanggap ng NBI Forensics nanggaling kay Director Santiago at kay Asset Eli Cruz and Asset Nico Cabano. Pinapunta kami sa site nung Biyernes at nakipag-ugnayan kami kay Commodore Jeronimo Tovilla, siya ang ground commander. So ang sinabi sa amin doon ay magbibigay kami ng forensic assistance sa Philippine Coast Guard, sa PNP SOCO. Okay, opo. Forensic assistance po. So meaning, sir, kasi alam niyo po, kaya ho kami natatanong nito kasi may mga ilan po na mga, alam niyo na, nag-oobserba, sinasabi yung handling po nitong pag-retrieve, yung paglilipat ng sako, etc. Sa inyo pong papel dyan sa inyong departamento, meron ho ba kayong mga kaukulang pong protocol dyan kung paano nga hahawakan, pati yung paglilipat po nitong sako at saka yung daw pong paglalantad nito na para kunan ng picture. May mga ganun po sinasabi ang isa pong pathologist. Okay. Yung pong pag-retrieve sa ilalim ng tubig, yan po ay task ng Philippine Coast Guard. Sila lang po ang may kakayanan. Yung mga technical divers po nila ang kumukuha po ng kung ano man po yung nasa ilalim ng tubig at inaakyat po nila. Nasa pangangalaga po nila ito ngayon. At to date, Sir Ted, wala pa pong ibinibigay sa NBI para i-examine. Ayun, opo. So basically po yung handling ng lahat ng retrieval, yung pong pag-iingat nito sa ngayon, ito po ay cargo ng Philippine Coast Guard. So kailan po magsisimula po, sir, yung pong official na papel dito ng Forensic Bureau po ng NBI? Pag yung pong mga bagay na yan ay formal na ibinigay na po sa aming tanggapan, doon po kami magsisimula ng pagsusuri, Sir Ted. Opo. So sa ngayon po, sir, officially, wala pa pong turnover sa inyo na mga anumang pong ebidensya? Officially, Sir Ted, wala pa po. Okay. So sir, kapag po nakatanggap na kayo na itong mga sinasabing posibleng mga labi na ito, ano po ang inaasahan namin na gagawin po kaagad ng NBI? Ang NBI po, ang aming duty would be to identify the victims. Iko-cross po namin yan sa mga living relatives na nagsasabi na nawala yung kanilang mahal sa buhay. Opo. Pero sir, opo. Yes, sir. Di ho ba kasi ngayon ang presumption po, doctor, ay mga sinunog ito na labi at buto po itong mga na recover. So basically po ba ang NBI ay meron pong kakayahan dito, may mga gamit tayo talaga para po talaga ma-confirm na ito po ay buto ng tao at ilan pa pong mga kailangan alamin to possibly identify first yung pong victim na pinanggalingan ng mga butong ito? Sir Ted, makakapagbigay po ng opinion ang NBI Forensics kapag hawak na po namin kung ano man po yung nakuha nila. That would be the better time for us to give you an opinion. Sir Ted, don't worry, kami po ay magpapa-unlock ng interview sa inyo once the time comes. Opo, yes sir, nauntindihan po natin talaga yan kasi nga ito napakaselang na issue, napaka-importante. Pero ang assurance po, may gamit ang NBI para dito? Ay, meron po, Sir Ted. Meron po. Opo. Sir, yung pong yung identification, gaano po ano po ito, sir, ito po lamang ay theoretical. Gaano ba ho kahirap yung pag-identify sa DNA ng isang tao sa mga buto na maaaring ma-recover po? Technically po, regardless po kung kaninong kaso man. Sir Ted, kung tignan natin ang historical perspective, nagawa na po namin yan. Hindi ko na lang po babanggitin ng specific case, pero lately po, meron po na-identify ang NBI na mga taong nawala, nakita po,
At eventually, na-identify po namin ang kanilang pagkatao kung sino po sila. Lately lang po yun, Sir Ted. Opo. So, yung pong mga kamag-anak nito pong mga tao na buhay, itong mga kamag-anak na buhay ng mga tao pong patay, ano ho, paano po yung proseso noong pag-identify kung pareho sila ng DNA just to establish po yung relationship kung sakasakali? Yes, sir. Actually, handa na po ang NBI na tanggapin po ang mga kamag-anak na mga na naghahanap. Magko-coordinate po sila sa Department of Justice, sa office po ni ASEC Eli Cruz o sa office ni ASEC Miko Clavano. At ang NBI po ay handa ng tumanggap. Actually, ready na po kami last week pa po. Okay. Ano po ang mga maaari pong dalhin na mga gamit, kung gamit man po ito, o ano man pong mga pwedeng kunin doon po sa tao na kamag-anak bilang sample po ng DNA, sir? Opo. Ang isa-suggest po namin, magulang, yung nanay at tatay, kung anak po nila ang nawawala. Pag wala naman po nito, kung sino po yung malapit na kadugo, kukuha po kami ng blood samples and buccal swabs. At yun po ang ipoproseso namin for DNA analysis. Okay. So, sir, dito po naman po sa mga labi, ano po na pinag-uusapan natin, yung pong binabanggit yung gamit, no, na yung ating mga makabagong kagamitan na ito, usually po ba sa inyo pong karanasan, mga ilang buwan, kung buwan man o linggo bago ma-identify, makuha po yung DNA sample talaga na kumpirmado? Depende po sa dami. Katulad ng nabanggit ko po, kung titingnan natin ng historical perspective, meron po tayong nawala na 4 na tao. Minaraton po namin yun. Walang tigil po ang mga makina namin. Nagawa po namin ito ng 2 linggo. Ito pong ganyang karami, depende rin po sa samples na makukuha namin. It might take a month or 2, pero yung makina po namin, dire-diretso po, nagmamaraton po yan, hindi tumitigil. Opo, sige po. Ito hong, may tanong ka muna, Cha. Sige, go ahead. Yes po. Susugan ko lang po yung tanong ni Sir Ted kasi sabi niyo po, sir, depende sa dami po no, ng mga kukuhang labi natin, yung tagal dito sa forensic process para magkaroon ng identification dun sa bawat labi. Pero sir, yung mga pinakita dun sa mga naunang balita na halimbawa nasunog, hindi tayo sure kung talagang sunog ba yun o dahil yun sa epekto ng Taal Lake. Yung ganoon po na may epekto yung Taal Lake and even kung nasunog nga, may proseso pa rin po ba for that to identify it? Actually, ma'am, like what I said earlier, makakapagbigay po kami ng opinion pag hawak po namin mismo. Mahirap po kami mag-speculate, ang NBI po hindi nahuhula. So makakapagbigay po kami ng opinion pag hawak na po namin yung mga bagay na yan. Opo. At pasensyahan nyo na po. Okay yes, sir. lang po. Yes, sir. We understand. Opo. Pero Director, kung hindi yun po yung pag-uusapan natin, base doon sa mga huli na nagawa nyo na po, kung ang isang buto ay nasunog na, maa-identify pa rin po ba iyon? Actually ganito, masunog man o hindi, meron kaming proseso para i-extract ang DNA. So doon lang namin masasabi kung meron. Kaya nga napakahirap po na mag-comment ngayon. At ang sa amin lang po, gagawin natin ang lahat para masuri po yan. Opo. At dito po yata, Director, ang pinaka-challenging ay yung makakuha ka man ng DNA sample doon sa labi, yung pag-identify noong family member, di ba? Yun po yun, Director, ano po? Iko-cross match po yun. Titignan po yung match. Opo. Sige. So sir, sa ngayon po, anong ating inaasahan mula po sa inyo pong research services na gagawin po ng NBI sa araw na ito dito po sa gagawin din po retrieval operations po ng Coast Guard? Katulad ng sinabi ko po, Sir Ted, handa po ang NBI nung 1 linggo pa. Maghihintay po kami ng order mula sa Department of Justice. Maghihintay po kami kung kailan po i-formally turn over. Pero sa ngayon po kami ay handa na. I see. So, meaning may tao lang po kayo doon on the ground? Ang lahat ng tao po namin pumunta doon nung Friday. Kaso like what I said, ang commander on the ground is Commodore Torilla. Ang sinabi niya sa amin, tatawagan nila kami pag handa na silang ibigay ang naka-standby po kami, yun po ang order. Okay, sir.
para lang ho mas maintindihan po ng lahat, gaano ba kaselan dito yung custody nung ebidensya at yung pong chain of custody na maaari nating sabihin kapag po kung sakasakali man na magkaroon na po dito ng kaso? Tama po kayo. With any evidence, the chain of custody is important. Kaya nga po, like what I said, ang nag-retrieve po ang Coast Guard, Coast Guard po ang mag-aabot sa NBI para hindi po mabe-break ang chain of custody. Opo, yes sir. Sige, so Director, kami po'y nagagalak na kayo po'y nagpaunlak ng panayam na ito. Ang importante lang ho talaga, hindi na tayo magpapadala pa sa abroad ng mga samples. Opo, ito po'y kaya na pong gawin ngayon sa NBI mismo. Yes sir, kaya po namin at handa na kami. Okay, sige po. So salamat po ng marami po, Director, sa inyo pong panahon at kami po'y nagagalak nga na kayo makapanayam sa uulitin po. Maraming salamat, Sir Ted. Maraming salamat at magandang umaga sa mga tagapakinig ninyo. Opo, mabuhay. Ang mga kagawad po ng NBI, tulong-tulong nga po ito, Mabuhay task force ka. po ito ha. Si Dr. Romel Papa, ang Assistant Director po for Forensic Science Research Services po ng NBI, Chain of Custody.